So ayan mga kasolar, meron na naman tayong tinapos dito sa Las Piñas City, ano. So nandito tayo sa Doña Manuela 1 or 1. Ayan, so actually hindi pa siya tapos dahil nilalagyan pa natin ng cover at katapos lang natin mag-testing. So makikita nyo dalawang batteries, DEA yan, no. 314 bawat isa. Ang total niyan ay 628 ampere hours. So ang equivalent power niya nasa 32 or 33 kilowatt hours kasi yung testing na ginawa ko, actual testing, although ang rated capacity nito ay 314, pero ang lumabas dun sa actual capacity testing ay nasa 322 ampere hours bawat isa. So kaya ako sinasabi na ang energy nito or 32 kilowatt hour to 33 plus lang pala, walang minus kasi nag-exceed talaga yung yung mismong actual capacity testing natin na ginawa. So, ito na yung sa PV side, no? So, isang string lang, isang string. Pero kung makikita nyo, itong apat na ito, positive, negative kasi yan, dalawang positive, dalawang negative, para sa isang MPPT or solar charge controller. So, pagka ganyan ang connection natin, pwedeng mag-parallel sa isang MPPT. So, ito, another MPPT, so another string. Kasi yung string na sinasabi, isang set of a number of pieces of panels yun. So ito lumalabas, nasa 8 piraso. Nakakonect ng series, positive, negative, doon sa isang PB, no? Hanggang doon sa makarating sa dulo, yung sa pang-8. Ganun din dito. Pero kung mag-a-add kayo ng panel at gagawin yung series and parallel combination, pwedeng gamitin itong dalawang ito kasi dalawang strings sa isang solar charge controller or MPPT. Kaya ganun din yan dito. Nagparallel na yan dito sa positive, no? Makikita natin PB1, PB2. So nagparallel yan dyan sa loob. Pero kung 6 kilowatts lang, puro single lang yan. Single MPPT at saka single string. So magkakaiba yan pati yung 12 kilowatts. So may lalabas din na 10 kilowatts din, no? Sa 10 kilowatts, 3 strings din yon. Ganun din sa 16 and 18 kilowatts, magkakaiba yon. At habang lumalaki yung size ng solar inverter, ano, yung hybrid on and off grid, ay tumataas din yung amperahe. Pero yung voltage niya, kalimitan, ay naka-maximum sa 500 volts DC. Except doon sa 3-phase na 12 kilowatts na high voltage na hybrid on and off grid na inverter. Kasi nasa 800 volts DC yun. So, makikita nyo, 8 kilowatts yan. Ayan. So, SG05 ang model. So, latest model natin ito. At may darating na rin na SG06 na model, no? Yun ang magiging latest. At medyo challenge lang yung pag-connect kanina dito sa Wi-Fi logger kasi many times na nag-failed. So, yun ang challenge natin ngayon. Unlike dun sa mga iba noon na nauna, SG04, ayan, SG04 ng 6 kilowatts. Madali lang mag-connect ng Wi-Fi logger. So, ito naman yung sa load side at na-explain natin sa client kanina na yung load side, basta may charge yung battery ay continuous na magkakaroon ng power ito. So, kung continuous power, no, at dahil nga ito ay off-grid function, 80% ng capacity ng inverter ang pwede niyang paganahin, no? Nasa 6.4 kilowatts ang kaya niyang paganahin dito. Unlike dito sa grid side, walang problema yan kahit lumampas pa ng 8 kilowatts yan. Kasi yung excess ng 8 kilowatts, halimbawa nasa 10 kilowatts ka na, yung 2 kilowatts ay kukunin naman yan sa Meralco kasi tutulong yung distribution utility or yung tinatawag na grid. Kaya naka-grid side ito. Ayan, grid side, load side. So, ito naman ay iba yung function yan. Pwede tayong gumamit nito para sa AC coupling. At may mga videos na ako about AC coupling na napagana natin. At nangyayari lang yun kung sakaling itong ating panel dito ay fully consumed na. Ibig sabihin na lagay na natin yung maximum na solar panel, no, or PV module at wala na tayong mapaglagyan pero marami pa tayong battery na pwedeng i-charge. Kung marami tayong, halimbawa, nagkaroon tayo ng autonomy sa power, pwede tayong magdagdag ng battery. At pwede tayong maglagay dito. At yan, makikita nyo, AC input, big sabihin alternating current na yung papasok dito. In terms of voltage, nasa 230. At yung frequency dapat ay nasa
60 Hz. So pwedeng pang-charge yun ng battery. So dito lang yan sineset, no, sa Gen port. Ayan. So pwede natin gamitin yung micro input inverter. Ayan. So marami na tayong sinubukan na pwedeng paggamitan ng mga AC coupling, kasi hindi lang dito sa Gen port, no? Pwede rin dito sa load port. At kinakailangan mai-clamp natin dito sa line side yung sensor ng GTI o grid tied inverter na gagamitin natin dito sa load port. Ayan. Pwede rin dito sa grid port at magiging katulong yan, ano, na magkaroon ng production kasi 220 na rin to or 230. So pwedeng micro inverter ang gamitin natin o kaya mismong grid tied inverter. Pwede ring hybrid inverter kung may sobra kayong gamit yun na hybrid inverter na ginagamit, pero pwede siya mag-function as on-grid. Pwede rin natin gamitin yun for AC coupling. So yun lang mga ka-solar, at tatakpan na natin to, no, para tapos na. At dito magkakaroon ng dripping yan, yung possibility na magkaroon ng drip, at palalagyan ng enclosure yan, no, para hindi magkaroon ng basa dito sa ating setup. So yun lang muna mga ka-solar. Maraming salamat sa panonood. Muli, ang inyong ka-solar, si Solar Renz.